Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Ang topic po natin po ay masyadong mahalaga, hindi lamang po sa sambayan ng Pilipino, kundi sa lahat po ng tao sa buong mundo na naghahanap po ng karanasan sa Diyos sa tunay na kagalingan. At siya po meron pong pamagat na how to be healed. Ang sabi po sa Isaiah 53:4 and 5, at siya po ay babasahin ko po sa Tagalog version, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala nating iparusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo'y gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So ito pong atin pong binasa, mga minamahal, no? Doon po sa lahat na gusto po magpagaling ng mga may sakit at karamdaman at lalong-lalo na po doon sa may mga sakit at karamdaman. Malinaw po rito na ito pong ating binasa ay nangyari na. Naganap na. Hindi po mangyayari pa lang. At ang malinaw pong pinapaabot dito o dinidiscuss ay yung patungkol po sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kung tayo po ay mag-aaral po ng Messianic theology, nang ibig pong sabihin ay patungkol sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang pagkadiyos, sa kanyang pagdating sa mundong ito, sa kanyang pong pagdurusa, sa kanyang kamatayan, pagbuhay na maguli. Isa po sa napakagandang kunan po ng malinaw na description sa buong kasulatan, lalo na po sa Lumang Tipan, ay ang Isaiah 53:4 and 5. Kasi dito po ay actual na isinulat po ng prophet Isaiah yung mga bagay na aking ipinaabot. At dito po ay nakasaad yung kadahilanan, reason o purpose kung bakit dumating si Jesus. Bakit po siyang pumayag na magdusa sa krus ng Kalbaryo, yet, ala naman siyang kasalanan. Bakit po siya pumayag na hatawin ang latingong bakal, sipain, duraan, saktan, tadyakan, limurahin? Wala naman po siyang ginawang mali. At dito po ay malinaw po ang kadahilanan upang bayaran po yung ating mga kasalanan. Now, bakit napakahalaga pong bayaran ng ating mga kasalanan? Yung kasalanan po ng isang katauhan. Kasi, yung kasalanan po, sa katotohanan lamang po, kung kukunin po natin ang strong term sa Bible, ay pwede natin gamitin yung salitang siya po ay salot sa buhay ng tao. Salot. At isa po itong dahilan kung bakit marami pong tao sa term ng mundo ay nakakarma, nasa ilalim ng sumpa. Ang iba pa nga pong term na ginagamit ay napipesti ang buhay. At ando doon po sa kalagayang kaawa-awa ang kalagayan, kalunos-lunos. Yun po kasi yung ibig sabihin po talaga. Sila po ay nasa salot, nasa sumpa. Yun po yung kasalanan. At ayaw po ng Panginoon na yung kanyang nilikat nilalang sa kanyang anyot wangis ay makaranas po ng ganitong klase pong buhay. Kasi hindi niya po ginawa ang sangkatauhan upang magdanas nito. Ginawa niya po ang sangkatauhan upang magharit mamuno kasama siya. I-enjoy yung kanya pong kabutihan. Mabuhay po sa intimacy sa kanya, sa fellowship. Siya alam niya po ang Diyos, no? Kahit siya po'y napakakapangyarihang Diyos. Siya po'y sinasamba po ng bilyong-bilyong anghel araw at gabi, no? 24/7, ang walang tigil. Sabik po siya sa atin pong mga fellowship. Dahil yung mga anghel, hindi naman po ginawa sa kanyang anyot wangis. Tayo lamang ang ginawa. Kaya napakalagang maintindihan po natin yan. Kaya yun po yung isang reason kung bakit walang totoong pagtitipo na wala pong pagsamba. Walang totoong pagtitipo na wala pong pagpupuri.
na bago po marinig po ang salita ng Diyos at magpatuloy po sa iba pa pong mga bahagi po ng gawain, ay nauuna muna yung pag-ibig, pagsamba, pagpupuri, pasasalamat sa Diyos. Hindi lamang ito'y pagtanaw ng utang na loob sa Kanya, kundi ito po'y acknowledgement ng Kanyang pagka-Diyos at pagkakaintindi natin na sabik po siya sa ating pagmamahal. At kung inyo rin pong iintindi ng kasulatan, makikita niyo po na ang katotohanan ito ay natatala mula lumang tipan hanggang bagong tipan at siya po ay wala pong itinakdang oras. Walang itinakdang araw. Ang ibig sabihin sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay, ito po ay ginagawa natin, bahagi ng buhay natin. Hindi po kung meron lamang tayong panahon o maganda yung ating pakiramdam o wala tayong problema. No. Kundi ito po ay bunga ng ating relasyon sa Kanya. At kung tayo po ay nabubuhay po sa pagsamba, and you have to listen carefully to this heavenly revelation, ay mabubuhay po tayo sa favor ng Diyos. Alam niyo po, mga anak, mga minamahal, Church of God, noon ko pa sinasabi at uulitin ko, ang biyaya po ay hindi pinagpapaguran. Siya po ay libre mula sa Diyos. Lahat ng kailangan natin bilang tao para masiyahan sa buhay ay libre. Ang tawag po rito ay favor ng Diyos. At siya po ay bunga po ng amazing grace ng Diyos sa bawat isa. Kapag tayo po ay sumamba sa Kanya, kahit hindi tayo humingi, yung favor pong yan ay magpuplo. Parang ganito po siya eh. Pag meron pong ulan o bagyo, hindi na natin kinakailang manalangin para mabasa. Ang kailangan lang po natin lumabas ng bahay at enjoy po yung favor ng langit. Pag tayo po'y sumasamba sa Diyos, take this revelation. This is so simple, so specific. The overflowing favor of God flow to us. At yun po yung na-enjoy ko na ako po'y naligtas. Kaya nga lagi ko pong kinukwento, yung aking pong 3 oras, wala pang panalangin. Yung po'y pagsamba lang sa Diyos. Pagtungay sa aking pong puso. Hindi po ako nangihingi po ng power, kusa po siyang dumadating. Hindi ako nangihingi ng glory, kusa po siyang dumadating. Hindi ako nangihingi ng revelation, kusa po siyang dumadating. Ang tawag po doon, favor. At di po ako humihingi po ng provision o position, kusa po siyang dumadating. Kaya pag naintindihan niyo po ito, dapat maintindihan ng church sa buong mundo, lalo na po na nasa 5-fold, araw-araw mabubuhay kayo sa favor ng Diyos. At kahit anong gawin ni Satanas, hindi po siya magtatagumpay. Si Jesus mismo ang magtatanggol sa inyo. Amen. Nakita niyo po yung mga Magi. Galing po sila sa bansang silangan, bumiyahe ng malayo just to worship the King of the Jew. At bahagi po ng pagsamba po nila sa Panginoon Kristo ay pag-aalay ng kanila pong kayamanan. At yung favor po ay naranasan nila. Ano-ano po yun? Sila po'y ginaid po ng Diyos through the stars para wag maligaw ng landas. At sila po'y ginaid din po ng Diyos through angel, pabalik ng kanila mga bansa upang wag nang dumaan kay Herodes. At hindi lang po yun. Kung atin pong pag-aaralan po ang kanilang history, na-enjoy po nila ang favor ng Diyos. Si Mary Magdalene, nung binasag niya po yung alabaster box at siya po yung sumamba sa Panginoon, na-enjoy niya po ang favor ng Lord. Marami pong ayaw ng ginawa niya. Isa na si Judas, sabi, dapat binigay na lang sa mahirap ito. What a waste. Sa kanya po, pag wala kang revelation, kagaya ng mga kapatid sa iba't ibang fellowship na dapat i-deliver, walang revelation. Ang tawag po ron, sayang. Bakit yung mga taga-oras, mga living legis people na yan, binibigay sa Diyos lahat. What a waste. Paano naman yung sarili nila? Hindi po nila naintindihan na yung ating ginagawa ay bunga ng revelation dahil mahal natin ang Diyos. At makikita niyo po yung persecution ni Mary, grabe. Pero si Jesus po ay pinagtanggol siya. At hindi lang po pagtatanggol, ito po yung gustong-gusto ko rito. Ang sabi po ng Mark 14:3-9, Luke 7:37-50, habang pinangangaral daw po ang Ebanghelyo, ang Word of God,
Ang ginawa po ni Maria ay maalala. Kita niyo pong favor yun. For thousands of years, hanggang pinangangaral na po ang gospel, yung ginawa ni Mary, maalala. Kita niyong favor yun. It lasted for thousands and thousands of years. Patitigil lang po yun pag tayo po na-rapture na. Yun po yung favor. Amen. Do you get that? Kaya nga pagising natin sa umaga, kinakailangan unang-una po natin gawin ay mahalin ng Lord. Yun po'y sign na tayo po'y nag-mature na at nagiging kagaya na ng Panginoon. Yan tanong, tatay, paano yung mga problema ko? Pagka siya po'y nalugod sa pagsamba mo, yung problema mo, tatapusin niya. Anak ka niya mahal ka niya. Walang magulang na gustong yung anak niya ay magbata. Kung tayo nga po, kulang ang kakayahan limitado sa resources gusto natin ibigay sa mga anak natin ang lahat ng magagandang bagay. Paano pa po siya? Kanya lahat. Amen. Nakita niyo si Mary, kapatid ni Martha at ni Lazaro. Worshipper po siya. Nang pumasok po ang Lord sa Bethany, it means the city of affliction. Nagtatakbo po si Maria at lumuhod at sinamba ang Lord sa gitna ng maraming tao. Amen. Amen. At nang dumating naman ang Lord sa bahay nila, so si Martha po ay abala sa maraming bagay patungkol sa Lord. Pero si Mary, sumamba sa Panginoon. At yung revelation na one thing is needed ay natanggap po ni Mary, hindi po ni Martha. At yun po yung sinasabi ko na hindi po lahat ng pinupo sa Facebook at tinuturo ng kung sino-sino ay kailangan ng church. It must be a revelation. At yung revelation na yun, may dalang favor sa bawat isa. Kaya si Jesus, wala kayong mabasa sa Bible na hingi siya ng hingi sa God ni Father kahit ano. Why he don't do that? It is simply because may revelation siya. Alam niya na lahat ng sa amay kanya. At lahat ng authority, according to John 3:34-35, lahat ng authority, power ay binigay sa kanya. Amen. Inilagay sa kanyang pamamahala. Yan din po nangyari sa atin nung tayo naging mga anak ng Diyos Kaya dapat po yung salitang anak ng Diyos, hindi nyo minimize yan at hindi nyo po binibilitil. At naunawaan nyo po kung anong ibig sabihin anak ng Diyos, tagapagmana, may-ari ng lahat, pinakamakapangyarihan sa lahat. Na akong kausap dito. Kinalulugdan ng Diyos. Amen. Amen. Apple of the eye ng Diyos. Yan po, ibig sabihin ng salitang mga anak ng Diyos. Tayo po yun. Amen. Kaya kailangan po ng church, understanding. Kasi kung hindi mo ito naintindihan, palagi ka na lang atin ng deliverance at palagi ka na lang magpapadeliver. Imbis na ikaw ay nagdi-deliver. Parang palagi ka na lang may problema sa buhay. Tingnan niyo po si tatay. Isa pong taktika ni Satanas in this end time, palabasin mo na palagi kayo may problema. Yun po yung diablo. Dapat graduate na kayo ron. Hindi nyo na pinapansin yung diablo. Siya may problema, hindi kayo. At kung siya po yung nagbibigay ng gano'ng statement, kinakancel nyo yan. Tatay, paano yung mga nangyari sa family, sa paligid? Minsan may nararamdaman ako hindi maganda. Walang problema ron. Problema na ba yun? Nasa yung authority, nasa yung power Pati mo gamitin. Amen. Yan po yung diablo. Pag may nangyari isang sitwasyon na kahit minor, irrelevant, at sasabihin pa po natin unnecessary o useless, pinapaniwala ng diablo ng bawat isang may problema ka. At pag meron ka naramdamang hindi maganda, gutom ka lang naman, sasabihin ng diablo may problema ka at ang akala mo kailangan mo ng deliverance. Ayun po yung diablo. At pag dumating yung pagsubok sa buhay mo patungkol sa pananalapi, negosyo, trabaho, kinabukasan, ay na yung diablo, naku, marami kang problema. Matumal yung negosyo ngayon, matumal yung kita.
Purihin ang Panginoon. Niniwala ka sa Diablo kung siya po'y nagsabi ng Lunes, may Martes pa. At nung magsabi yung Diablo mahina ang negosyo, mang siya kasi nung siya nagsalita, holiday. Nung kinabukasan tapos na holiday, nung pumalit, di overflowing. Ngayon po yung Diablo, napakasinungaling. Papalabas niya lagi kang may problema. At kung ikaw ay nasa ibang bansa, missionary ka sa buong mundo, ito na yung mga kamag-anak mo sa Pilipinas, lagi may pinapaabot, sabi ng Diablo, ayan, problema na naman yan. Bumabati lang naman eh. Nakatanggap ka ng message, naniwala ka sa Diablo na kasi nung nakalipas, puro sila message, puro problema, nakatanggap ka, hindi mo pa nababasa yung loob. Sabi ng Diablo, ayan, problema na naman. Bumabati lang at nagpapasalamat sa panalangin mo kasi silang lahat ay taga-orasan ng himala. Kung meron pong apelido sa mundo na apelido ay negative, Diablo yun. At hindi ka po pwedeng maging negative kasi anak ka ng Diyos. Hindi mo ka mag-anak yung Diablo. Amen? Kaya nga pag bumulong yung Diablo ng statement nyo, Satanas, ako'y huwag mong galitin ha. May authority ko para pagalitan ka. At kakanceling ko yung statement mo, lumayo ka sa tabi ko, kung hindi, papahirapan kita. Hindi niyo po ba alam yung kinabukasan ng Diablo nasa kamay niyo? They understand that. Kaya pag ako po'y nakakabalita po yung mga deliverance, magmula ng early years ko, napakarami pong seminar, prophetic conference, gaano man po katotoo yun, kailangan man po yung lumalaki kabigatan ko. Kasi one part lang po ng truth yun. At itanim niyo po sa puso at isip niyo, ang teaching ng Living Like Jesus ay walang kagaya. Hindi ito pansamantalang solusyon sa problema ng sino man. Siya ang sagot hanggang ma-rapture ka ng buhay. Hindi nyo napansin sa buong mundo, kahit sa dictionary, wala apelidong negative. Meron ba kayo nabalita ang merong taong ang apelido ay negative? So, ang ibig sabihin, lahat ng bulong ng Diablo, walang kabuluhan. Ngayon po yung mabubuhay sa favor. Pagising mo sa umaga, yung espiritu mo nagpupuri na. Kagaya na ako po yung nagising ng isang araw, kumakanta po yung spirit ko. Alam niyo kung anong kanta, ito po siya. I'm blessed, for I know that I am, that Jesus took control of my life. I'm blessed, for I know that I am, He has given me a new life. I'm blessed, for He walked with me and lead me whenever I go. And if you will ask me, kung ano na ako ngayon, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. At yung pong blessing pong yun, hindi po yun limitado. Kasi lahat ng blessing pong sinasabi ninyo sa Bible, puro po overflowing. At kung bakit yung pong word na ginamit po ay specific, kasi minsan, hindi natin naintindihan yung truth na ito. Kaya alisunod sa inyo pong pangangailangan, ini-specify yung blessing. But the truth, pag sinabing, in Christ you are complete, ay hindi lang isang bahagi ng buhay mo, ang blessed. Tapos meron ka pang prophecy na tanggap. Anong sabi ng Lord sa atin nung nakalipas na mga buwan? Nung pumasok ang taong ito, ang sabi niya, anak, sabihin mo sa buong Jesus is our shield worldwide ministry. Lahat ng gawa ng Diablo, babaliktarin ko. Kaya sa totoo lang po, kakawaan mo yung Diablo kasi kung ano yung plano niya at tinatrabaho niya, gaano man karami, babaliktarin ng Lord lahat yan. Di, sabihin, gumawa siya ng 10 kasinungaling, babaliktarin ng Lord, di 10 yung biyaya mo. Amen! Kung siya po'y gumawa ng 15 panggugulo, 2 po, ibabalik-tirin ng Diyos. Eh di, 2 biyaya mo.
sabi natin noon pa, i-devote ng church ang buhay niya sa aral ng apostol. Kasi ito po yung aral na hindi ka gagawin itong Ferris wheel eh. Ano yung Ferris wheel? Minsan sa taas ka, minsan sa baba. Hindi niyo napansin, marami tayong mga kapatiran yung kanta Gulong ng Buhay. At sa Gulong ng Buhay, siya lagi nagugulungan. Hindi tayo kumakanta ng Gulong ng Buhay. Anong kinakanta natin? We have triumphed in the Lord. We have triumphed like never before. Why? For greater is He that makes us overcome. We will walk in the power of His might. We will shine like a glorious light. Why? For greater is He that makes you. Amen. Intindihan niyo po ako. Ang nangangailangan ng deliverance, hindi sumusunod sa Diyos. Backslider. Yung nangangailangan ng revival, backslider. Pag living like Jesus ka, ikaw ang gumagawa nito. Ikaw yung nagpapalaya. Ikaw yung nagpapagaling. At hinahamo mo ang lahat na tumulad sa iyo kung paano tumulad ka sa Panginoong Jesucristo. Ako po ay nalulungkot sa church. Pag marami pong nagdatingan sa Pilipinas, nakakatawa naman po yun dahil mga padala ng Lord. Pero out of 100%, 1% lang po yun. At para sa kanila, ano to bago? Wala pong bago. Nataon lang po na wala silang naintindihan sa naintindihan nyo. Ang tinanggap nyo po ay hindi lang kompleto. Kinakatakutan ng dyablo. Kaya pagka may revelation ka't nabubuhay ka ron, kagaya ng sabi ng Persian 4:4, si Kristong sumasa inyo yung milyong ulit na higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas, mga demonyo, at lahat ng mangkukulam, sakit karamdaman, kahirapan, lungkot, takot doon sa krisis na meron ng mundo. Milyong ulit daw po ang higit na kapangyarihan niya. So pag nabubuhay ka sa revelation ito, so anong problema mo? Kaya ka nga niloloko ni Satan kasi problema ka niya. Baka sakaling maniwala ka. Huwag kang maniniwala. Tanyo si Jesus, pag bumubulong yung diablo, hindi po siya nakikinig at nakikipagkwentuhan. Anong sabi niya? Satanas, lumayas ka. Pag wala ka sa living like Jesus, pag bumulong yung diablo, akala mo anghel yun. Nakikinig ka. At lalo kang nakikinig. Si Jesus hindi ganoon. Pag nagsalita si Satanas, ang sagot ng Satanas, lumayas ka. Yung diablo po ba, umupo, natulog, o lumayas? Parehas lang pag ginawa niyo yun. Hindi lang po kayo may kapangyarihan, mga anak. Kayo yung pinakamakapangyarihang tao na nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Ang lagi ko sinasabi, mabuhay kayong may malinis na puso. Pag gusto ng diablo maghinanakit ka, huwag kang maghihinanakit. Huwag kang maniwala sa diablo. Pag gusto ng diablo magalit ka, magpuri ka. Ngumiti ka. Pag gusto ng diablo, huwag kang magpatawad ka. Huwag ka lang magpatawad sa salita, kundi gumawa ka lang mabuti, sa gumawa lang masama sa iyo, yun po yung component ng forgiveness. You speak forgiveness and you show kindness to those who hurt you. Yun po yung sanggap ng pagpapatawad. Pag sinabi ng diablong, huwag kang magbibigay, magbigay ka na magbigay. Pag sinabi ng diablo, huwag kang aatin, maaga pa, umating ka. Pag sinabi ng diablo, unahin mo muna yung customer, yung pera, huwag kang maniwala, unahin mo muna ang Diyos yung kaharian niya at yung pera mo, dadami yan.
Nakita nyo yung mga taong sumusunod, libo-libo, walang uwian ng bahay, walang trabaho, walang negosyo, pinakain ng Lord. At nung umuwi, may dala-dala mga kaing-kaing na tinapay at isda. Hallelujah. Bisa iba, natututo pa magsinungaling para magkapera. Ginagamit yung kasulatan para kumita. Hindi naman sila nananagana. Sabi niya, pero yung mga personal intercessor mo, hindi kilala, hindi alam pangalan. Pray lang ng pray, lahat ng pangangailangan pinuprovide na doon, sobra-sobra pa. Ito po sagot ko. Hindi po pwedeng lagi mong kasama si Jesus na gugutumin ka niya. Basahin niyo kasulatan. Mark 6:34-45, Mark 8:1-9. Libo-libo po ito na sumusunod sa Panginoon. Walang uwian, atin ang gawain. Walang nagutom. Lahat po nabusog, may dala pang mga kaing-kaing blessing sa kanilang pamilya. At wala kahit isa sa kanila ang nakiusap sa Lord. Ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, ako inaawa sa mga alagad ko, sa mga anak ko na walang tigil na nakikinig sa akin, atin ang gawain. Amen. Ang Living Life Conference, ng anniversary, ng leadership training, ng business conference. Amen. Ayokong sila umuwi, baka mahilo sa daan kasi hindi pa sila nakain. Siya po gumawa ng paraan. Ano sabi niya sa mga alagad? Meron kayo riyan. Ang sabi ng mga alagad, yung bata meron. Amen. So, yan po yung mga alagad na insensitive. Sila yung tinatanong na, iba tinuturo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, wala sa living like Jesus yun. Kailangan ng deliverance noon. Kinuha ng Lord. Pinag-pray niya dumami. Kumain po yung 5,000, sumobra ng 12 kaing. Yung ikalawa, kumain yung 4,000, sumobra ng 7 kaing. At sila nabusog na siya. Si Jesus po yung gumawa ng paraan. Alam niyo po kasi, mapapahiya siya eh. At ayoko pong sakta ng church. Matagal na pong nagbibigay ang church ng kahiyan sa Panginoon. Matagal niya na pong pinapahiya ang Lord. Paano niya ginagawa yun? Lagi na lang siyang kulang. Lagi siyang may comment. Lagi niyang tinutulungan sarili niya para mapagpala. Pero siya nagpipray na meron siyang Diyos, may God the Father, meron siyang Savior, meron pa siyang Comforter, meron pa siyang Word of God. Pero ito yung buhay niya. Malungkot po ang Lord. Dito makaka-relay po kayo. Hindi po ba naglilihi pa lang po ang bawat isa sa inyo, yung plano niyo po sa inyong mga anak long term? Hindi pa lumalabas, nagre-ready na kayo ng lampin, yung ginagamit sa gatas, punda, kasuotan, vitamins. Tama po ba yun? At nang sila po ay nakakalakad na, nire-ready nyo naman ngayon yung pag-aaral nila, kinabukasan nila. So on. Tama po ba yun? Paano pa po si Jesus? Nung nilikha niya po tayo't nilalang, yung kanya pong plano sa inyo ay hindi long-term, eternal plan. Mula sa simula hanggang doon sa wakas, ang provision niya, nauna na. Kaya sa araw-araw nating pamumuhay, kinakailangan magpakalalim tayo ng pagkilala sa Panginoong Hesus. Dahil pag malalim yung pagkakilala mo sa Kanya, tsak magiging kagaya Kanya, so madali mo siyang maipakilala sa lahat. Pag sinabi ng diablong maaga kang umuwi, late kang umuwi, kang maniwala sa diablo, sinungaling siya. Pag sinabi ng diablong kaawa-awa ka, sumigaw ka, ako'y pinagpala mayaman ako, masagana ako. Anak ako ng Diyos. Pag sinabi ng diablong tumulala ka, wag kang tumulala riyan, kumanta ka, lumukso ka, lumundag ka, sumayaw ka, magpuri ka, kantahin mo yung salitang,
Roar! Banggitin mo yung pangalan mo. You are a mighty one and a mighty woman of war. Pag sinabi ng diablong, ayan, may nararamdaman ka, marami kang sakit. Sabi mo sa diablong, ikaw ang may sakit, hindi ako tinatablan. Pahinga lang kailangan ko. Saka nga pala napagod, sa kakapalais ng demonyo. Amen. Pag sinabi ng diablo, magnakaw ka, ikaputhandog. Huwag kang magnanakaw. Pag sinabi ng diablo, magmurmur ka, huwag kang magmurmur, magpray ka. So meaning to say, do the opposite. Do the opposite. Sabi mo sa katabi mo, do the opposite. Nakuha niyo po ako. Pag sinabi ng diablo, huwag kang mag-ayuno, kain ka ng kain, mag-ayuno ka. Nawaan niyo po ako. Do the opposite. Kaya nga pagka alam niyo po yung aral ng tatay, alam niyo kung ano yung bulong ng diablo at ano yung salita ni Kristo. Alam niyo yung opposite. Sabi ng diablong, maglingkod ka sa Lord, pakunti-kunti, huwag mo i-full blast. Mag-full blast ka. Pag sinabi ng diablong, pauwi na asawa mo, 1 taon na wala yan, 1 buwan ka rin mawawala, huwag kang maniwala sa diablo. Salubungin mo lang asawa mo, i-welcome mo, lutuan mo, pero huwag kang hindi atin sa loob ng 1 buwan. Ba't ka maniniwala sa diablo? Sabi mo, 1 buwan kang hindi aating kasi 1 buwan yung bakasyon ng asawa. So, paano ka nito? Pag nag-rapture nito ngayon, malamig ka pa. Amen. Hindi kailangan po ng mga taong nasa ulan yung malamig. Ang nangangailangan po ng halo-halo sa panahon ng tag-init, malamig ka, paano ka? Hindi umaatin. Naintindihan niyo po ako. Pag sinabi ng diablo, huwag kang ngihiting, umiti ka. Do the opposite. Pag sinabi ng diablo, huwag kang magpakasipag ka sa bagay ng Diyos. Huwag kang maging tamad. Pag sinabi ng diablong may ulan, saka ka lang umating, pag tagaraw na, may ulan o wala, umating ka. Sabi ng diablong, malayo yan, malayo o malapit, huwag kang maniwala sa diablo, umating ka. At pag nagpumilit yung diablo, ito yung sabi mo, Satanas, sinungaling ka, umaating ka rin eh. Kasi ako, aawatin mo. Paano natin nasabing umaating siya? Nung napatabi yung poses kay tatay, nanginig yung demonyo, di umatin. Hindi ba nang isa yung demonyo lumabas? Hindi pa tayo nagpipray. Sabihin, umatin siya. Kaya lang, secret. Hindi nga secret pala sa hindi ka ma-expose ka. Do the opposite. Sabi mo sa katabi mo, do the opposite. Pag sinabi ng diablong, gumanti ka sa pangit na sinabi sa iyo, do the opposite. Huwag mo siyang batiin, kasi chinismis ka niyan, doon ka sa kabila, dumaan ka sa dinadaanan niya at ngumiti ka. Do the opposite. Amen. Pag sinabi ng diablong, kasi nasaktan ka, hindi na nila napansin yung effort mo, i-chismis mo yan, mag-create ka ng lying, huwag kang maniwala. Magsabi ka ng totoo. Amen. Yung sinabi ng diablong, tumakbo ka sa labanan, huwag kang tumakbo, harapin mo yung diablo. Amen. Kung sinabi ng diablo, huwag ka na maglingkod ka, magpakatapang ka. Sabihin mo sa diablo, Satanas, walang anak ang Diyos na bakla. Unawaan niyo po ako. Pag sinabi ng diablong, okay na yung prayer mo, naka 30 minutes ka na, Satanas, lumayas ka, appetizer ko pa lang to, wala pa yung main course. Anak ka ng Diyos. Lahat ng bagay nasa autoridad mo. Lahat. Kaya dapat araw-araw yung authority nyo, power, ginagamit nyo yan. Tanyo, Lord, kung pinag-aralan yung buhay niya, hindi lang po siya nananalangin. Yung kanya pong prayer full of demonstration of God's power and authority. That was na nakiusap po siya kay Satan. That was yung sitwasyon sa harap niya ay gumapi sa kanya. Lahat po ito in-overcome niya. Hanggang sa cross. Kaya nga marami na crucify sa cross eh.
na wala nag-atal ng sinabi ng Lord. Lahat po sila kinakars yung nag-crucify sa kanila, yung Roman government. Pero ang Lord ang sabi niya, Ama, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yan yung nature natin eh. Tayo yung mga taong hindi pwedeng gumawa ng kabaligtaran sa kalikasan natin. Kung ang kalikasan mo ay pag-ibig, ay hindi ka po pwedeng maghinanakit. Kasi hindi mo nature yun. Kung ang nature mo ay blessed nature, so hindi ka pwedeng hindi mag-bless. Kung ang nature mo ay holy nature, hindi ka pwedeng maging worldly. Kasi hindi mo nature yun. At yun ang reason ba't nagsasadya si Satan sa labas para sirain yung nature mo. Hanggang maniwala. Amen. Ang nature mo ay truth. So hindi ka pwedeng mag-lie. Ang nature mo ay industrious. So hindi ka pwedeng maging lazy. Ang nature mo ay wise. Hindi ka pwedeng maging fool. Ang nature mo ay masayahin. Hindi ka pwedeng malungkot. At ang nature mo hindi nagkakasakit. Kaya huwag kang pumayag na nagkakasakit ka. Amen. Kaya yung favor ng Diyos, kusang dumadating yan. Kahit hindi mo hingiin. At lahat ng bahagi ng buhay mo, makakaranas ng favor. Ano sabi niya po sa prophecy, sinabi ni Tatay many years ago. Sabi niya, Son, tell my children, in these last days, they will overflow in my love, goodness, faithfulness, and favor. Ay dapat paniwalaan natin yan. Pagpasalamat sa Lord. At doon po sa mga naiinip sa blessings, no? Minsan gusto nang maniwala kay Satan hindi totoo yung prophecy, hindi totoo yung wealth transfer. Wag po tayong mainip. Lahat ng bagay nasa kamay ng Diyos. Kahit hindi nakita ni Abraham si Isaac, naniwala po siyang lalabas si Isaac. At nang dumating takdang panahon, si Isaac po lumabas. Habang inaantay po natin kaganapan ng pangako ng Lord, sabi ng Galatians 6:9, do not weary while doing good. For in due time, you will reap a harvest if you don't give up. Huwag daw po tayong maghinawa, tumigil, magsawang gumawa ng mabuti. Sa takdang panahon, aani tayo ng masagana. Kasi yan po yung dyablo. Gusto ng dyablo na tayo ay maglaylo. Gusto niya po tayo na maging slothful, may stack up, at magbawas ng ating commitment. And that is wrong. Do not grow weary while doing good. Dahil dati na po tayong gumagawa ng mabuting bagay, kagaya ng ehemplo ng Panginoong Jesucristo, hindi tayo nanghihinawang magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Because we believe sa takdang panahon, aani tayo. At pagka yung aanihin po natin ay napakarami, hindi basta binibigay ng Lord yun. Kaya hindi nyo napansin yung bagyo, hindi nagaganap araw-araw. May panahon bago siya dumating. Pero pag siya dumating hindi naman po ganun kahina yung patak ng ulan. Yan po ang blessings. Pag maliit yung tatanggapin mo, anytime, dyan lang yan. Kasi normal lang yan Pero kung siya po unprecedented, no? Unlimited, overflowing. Lahat ng yan ay kagaya ng bagyo, iniipon ng Lord. At pag binuhos niya, minsanan. Kaya delay does not mean denial. At napansin ko po sa maraming kapatiran sa iba't ibang fellowship, at sana huwag niyong tularan. Sila po yung masagana nagkakaloob noon. Pero nung hindi po napapagpala
nang gusto yung buhay nila. Pero may blessing, pero yung pong in-expect nilang malalaking transaksyon, malalaking amount na papasok, big time na mga businesses, opportunities, open doors, hindi po nangyari. Naglaylo sila sa pagbibigay. That is wrong. Pag yung atin po mga faith ay nag-test, ipatest natin. Para malaman po na nag-test na yung atin pong faith ay hindi puwit ng baso, siya po'y purong ginto. Kahit idaan mo sa apoy, lalo po siyang magliliwanag. At wala man tayong nakikita, kada bigay tayo, kada tanim natin, kada sakripisyo natin, kagaya na magsasaka, maniwala tayo na pag tayo pinagtanim sa matabang lupa, wala man tayong nakikita, alam po nating may tinanim tayo. At dadating ang isang araw, yung tinanim mo, mamumunga siya. Hindi pwedeng hindi mamunga. Hindi pwedeng hindi ka umani kasi may tinanim ka. At kung marami kang tinanim, tanim ka ng tanim, pero hindi dumadating yung malaking aning inaantay mo, huwag kang mainip, umintindi ka ng salitang process. P-R-O-C-E-S-S. Process. Amen. Kagaya na magsasaka, maging matalino ka, maniwala ka, kasi may tinanim ka, at siya'y dadaan sa proseso. Pag dumating na yung panahon na siya po'y mamumunga, bubulaga sa iyo yung ani at wala kang gagawin kundi pitas ng pitas, pitas ng pitas ng pitas, pitas ng pitas ng pitas ng pitas. Amen. Ganon din sa panalangin. Hindi mo nakita yung sagot ka agad. Maniwala ka, sinagot ka ng Diyos. Kasi pag binasa niyo po yung Bible, wala akong nababasa sa Biblia ang siya po ay nagsabing hindi siya sasagot sa panalangin. Wala akong nabasa kahit isa. From the Old and New Testament, ang makikita natin yung willingness ng Diyos, yung kanyang ableness, yung kanyang eagerness na sumagot sa panalangin. Paulit-ulit po yun. Kaya kung ako po tatanungin, hindi dapat nagko-question ng church kung sinagot ng Diyos yung prayer niya. Dahil ang kasulatan malinaw mula Old and New Testament na ang Diyos po ay sumasagot sa panalangin. At siya po mismo yung nagsasabing manalangin kayo kasi willing siyang sumagot. At bubuksan ko po sa yung kasulatan maya-maya. Kaya ang issue po ay hindi yung kung sinagot niya yung prayer ninyo. Ang issue ay, nag-pray ka ba? Kasi siya na nga ang nagsasabi, eager siya, willing siya, able siyang sumagot sa panalangin. Hindi siya nagsasawa. Yun po yung issue, nag-pray ka ba ng totoo? Ikalawa, paano ka ba nanalangin? Nanalangin ka ba sa pusong malinis? O may dumi? So yun yung dapat mong siya sa atin. Hindi yung kung sumagot siya o hindi. Halimbawa, ang sabi ng Jeremiah 33 verse 3, tumawa kayo sa akin at ako ay sasagot. Ayun. Nakita niyo yung willingness niya, yung ableness niya, yung eagerness niya. Ephesians 3:20, God is willing and able to do exceedingly abundantly above all that you can ask or even think. So kita niyo yung willingness niya, eagerness niya, ableness niya. To do even bigger and greater than what we ask, think, and even understand. Amen. Matthew 7:8, humingi kayo ay bibigyan. Humanap kayo ay makakasumpong. Kumato kayo at ang pinto ay bubuksan. Dahil ang humingi ay binibigyan, ang humahanap ay nakakasumpong, ang kumakatok ay binubuksan. Amen. Do you get that? Ano man ang hingi niyo sa pangalan ko, Jesus said, in John 13 and 14, sa Ama ay ibibigay ko. Oh. Dapat pinaniniwalaan natin yan. Ito pa nga po isang maganda rito, Isaiah 45:11. Anong sabi niya ron? Ask me concerning my children and command me concerning the work of my hand. Dalawang bagay po binanggit niya. Ask me and command me. Kita niyo yung willingness siya, yung ableness at eagerness na yan. Para sagutin tayo. Kaya kung marami po hindi nakakatanggap ng sagot, ang issue po ay hindi ang Diyos ang dahilan. Sa atin yung puso natin baka may sin. Yung faith po natin baka hindi nag-exercise. Ay, hindi natin na-exercise, baka nabubuhay tayo sa doubt. Yung confession natin negative. Evaluate natin yung ating obedience sa Diyos, yung ating commitment.
Kasi alam niyo po, marami nagpipray sa Lord pero malamig ang puso. Ay hindi talaga sasagot ang Lord. Marami nagpipray sa Lord pero kinokompromise ang Lord. Hindi talaga siya sasagot. Marami nagpipray sa Lord pero inalabas sa bibig, negative. Which is a sign of unbelief. Hindi talaga siya sasagot. Kaya ang advice ni tatay sa church, mula sa fivefold pababa, ano man ang denomination, movement, coalition inaatinan, siya sa atin mo puso mo. Huwag mong talongin kung sinagot ka niya o hindi. Kasi yung salita ng Diyos mula Genesis hanggang Revelation ay nagpapaabot na ang Diyos ay eager, willing and able na sumagot sa inyo araw at gabi, may bagyo o wala, dahil hindi po siya natutulog at hindi siya napapagod at hindi siya nauubusan ng kapangyarihan. Delay does not mean denial. May mga panahon gusto na magdagdag po tayo ng panalangin. Kasi yung prayer natin kulang. Kita niyo si Eladia, 7 ulit po siyang nanalangin, niyuko niya po yung mukha niya sa lupa para dumating ang bagyo. 7 times, hindi siya tumigil. Siya po'y nagpatuloy hanggang 7 beses. Ang tawag po doon ay effectual fervent prayer. Parang hinihingian tayo na Diyos sa ganung klase ng panalangin, hindi yung saying prayer lang. Kaya nga lago kayong tinuturuan na sumama sa prayer meeting, umating sa leadership, yung mga turo ni tatay about prayer. Sa podcast, ako napakaganda ng podcast. Alam niyo, araw-araw ako nakikinig sa podcast. Napakaganda. Direct yung teaching. Amen. Blessed na blessed ako. Bago ako matulog sa gabi, nakikinig ako, nakakatulog ako na nga lang po yung podcast eh. Sabi ko, tinuro ko pala ito, napakaganda. Hindi ko na maalala sa dami. Kaya ako pa yung nare-remind. The effectual, fervent prayer of a righteous man is powerful and effective. Yung salitang effectual po sabihin, tuloy-tuloy, consistent, fervent, maalab, maapoy. So sa Tagalog, ang tuloy-tuloy, maalab at maapoy na panalangin ng taong matuwid ay mabisa at makapangyarihan. I personally believe ang failure po ng church ay doon sa area ng salitang effectual and fervent sa larangan ng panalangin. Yun po yung failure niya. Kaya yung ani konti, yung distraction ng gawa ni Satan konti. Amen. Yung move ng Lord, hindi historical, hindi unprecedented, hindi remarkable. Parang humigit lang ng konti sa dati niyang ginawa. And I'm so sure of this, ang failure nando doon sa salitang effectual fervent prayer. Ando doon yung failure. At lagi ko ang sinasabi sa inyo, ang response ng Diyos sa atin ay laging nakadepende kung paano tayo mag-pray. Kung gusto natin siya gumawa ng dakilang bagay na hindi pa natin nakikita, ay kailangan panalangin po natin higit na mas mataas kaysa ginawa natin noong nakalipas. Yung fasting natin mas marami. Yung giving natin mas sobra sa ibinigay natin noong nakalipas. Yun pong ibig sabihin nun. Halimbawa, may magsasaka, meron siya hektaryang lupa. Noong nakalipas na taon, nagtanim po siya ng 1,000 palay. O di, inanin niya, sobra sa 1,000. Ngayong taong to, nagtanim po siya ng 50 palay. Hindi siya pwedeng mag-expect na aanin siya ng sobra sa 1,000 inanin niya last year. So yun po ang response ng Diyos sa atin. At doon po pumapasok yung sinasabi kong we have gone too far to look back. Laging challenge na Lord yung faith natin. Ako natutuhan namin ni nanay sa Lord, hindi kami pwedeng maglaylo kahit na ang daming pagsubok ng faith. Bibiyahe pa rin si tatay. Ano naman meron kami dyan, ilalabas namin. Gagamitin. So meaning to say, ayaw naming may gawain ng Diyos na titigil. At kagaya lang ng dati yung gagawin ng Diyos. Kasi, ano yan hindi man siya defeat, no? Pero para sa akin, seemingly, it is a defeat. Kawalan po ng totoong faith yun. Kawalan yun ng totoong earnest faith, consistent faith, na dapat maging radical faith sa Diyos. Dahil hindi tayo makakaasang gagawa siyang dakilang bagay kung yung ginawa natin last year, mas marami at mas mataas at yung gagawin natin ngayon maliit lang.
Wala mong principle na gano'n eh. Ang lagi niyang sinasabi, what you sow, you reap. Nakuha niyo po yun. You have to learn that. Eh kung yung mga prayer natin ng giving, fasting, corporate obedience, tremendous. Yung biyahe natin sa Luzon, Visayas, Mindanao at ibang bansa, eh, grabe, outstanding and amazing. Shall we do less now? So don't expect when we do less and lesser things, no? Kaysa ginawa natin greater things no nakalipas na taon, nagagawa ang Diyos ng grandest, glorious things that is greater than what I have done in the past. Wag po tayong umasa. Hindi siya mangyayari. So, alam niyo, ang nature ng Diyos ito. Pag yung faith natin no, na-stir up niya last year, hindi po pwedeng the same lang siya ngayon. Iaangat niya. Next year, itataas na naman niya. Hanggang matamo po natin yung lahat ng dakilang bagay na hinanda niya. Kaya hindi niyo napansin, yung patungkol po sa mana, po pwedeng ipamana ng mga magulang sa kanilang mga anak ang mana nila. Pero hindi pwedeng hawakan ng bata ang kayamanan hanggang wala siya sa edad. Is that correct? Mahawakan niya lang po ang mana kahit nasa pangalan niya na pag siya po ay nasa edad na. Ganito po ang ibig kong sabihin. In-upgrade ng Diyos yung faith natin. Kaya yung Galatians 6:9, napakahalagang bulay-bulayin niya yung mga anak eh. Huwag daw po tayong manghinawa o tumigil. Napagod habang gumagawa tayong mabuti. Dati na tayong gumagawa ng mabuti. Huwag daw po tayong mapagod. Huwag tayong magbaba ng ginagawa. Patuloy raw nating itaas pa ginagawa natin. Dahil hindi siya nasasayang. Sa takdang panahon, aani tayo. Hindi tayo pwedeng kagaya na nag-aararo na tumitingin sa likod. Sabi ng Lord, yung mga ganyang naglilingkod sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Eh, ibig sabihin po ng backsliding. Pagkaya na sa Lord, nag-commit tayo ng buhay sa Kanya, meron tayong mga vow, oath, pledges, commitment, and we serve the Lord with our whole being. Meron lang po tayong straight eye, looking forward to our goal, whatever is the price. Moving forward to our destiny. Kaya dapat lahat ng leader ganun. At yung napagkakaiba ng totoong apostol kagaya ni tatay. Hindi na ako kontento sa ginawa ng Diyos sa naabot natin. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay unlimited. Alam nyo, ang nakakakita ng kamanghamangang kapangyarihan ng Lord na hindi pa nakita ng marami, ay yung mga taong naintindihan ang sinasabi ko. Their faith always challenge God. Because the glory of God is to do impossible things He alone can do. The glory of God is to do great things that He alone can do. Hindi siya pwedeng gumawa kagaya ng nakalipas na taong kahit dakila yun. Because God is not the God of the past. He is the God of now. He always responded now. Yung tapos na yun eh. Kaya gusto po niya, lagi tayong na-upgrade. At nakita ko po in the Spirit that our faith is being tested. And God allowed that. Kasi nga, without faith, it is impossible to please God. Kaya nga ang sabi ng Bible, Romans 1:17, you must live by faith, not by sight. 2 Corinthians 5:7, you must walk by faith, not by sight. You have to confess your faith, declare your faith, prophesy your faith. Amen. You have to do everything in faith, for whatever is not of faith is what? Sin. Romans 14:23. Dahil pinag-usapan po natin ng biyaya, kanina ko pa po sinasabit noong pala sa kalsada pa tayo. Hindi pa tayo pinapanganak, andyan na yung biyaya eh. At kung gaano
kalaki yung naging spirituality mo sa harap ng Diyos, kung gaano ka naging malalim sa pamumuhay kagaya ng Lord. Yung biyayang matagal nang nakalaan sa iyo, yun, yung mararanasan mo. Hindi niya napansin, sa kaharian ng Diyos, hindi lahat nakaupong katabi ng Lord. Pero nakapasok sila sa langit. Pero hindi lahat katabi ng Lord. Kasi iba yung narating ng katabi ng Lord eh. Naging higher yung life nila. Hindi sila nakontento sa naranasan nila. They want to be like Jesus in every area of their life. Yung iba nasa langit, nakapasok, pero hindi naghari kasama ng Lord. Parang paglilingkod yan eh. Kami naglilingkod sa Lord, tagal-tagal na, senior kay tatay, pero yan lang narating. Pero tayo, we reach the world. Kasi nag-desire tayo eh, na huwag tumigil sa pamumuhay kagaya ng Panginoon. Napakasimpleng turo nito. Dapat lahat na naglilingkod sa Diyos sa buong mundo, naririnig to eh. Sa dami ng libro, dami ng teaching, dami ng prophecy, sakit na ng ulo ng tiyan, confused na siya eh. Amen. Hilo na yung mga ugat sa utak niya. Ito lang naman yung simpleng turo. Hindi pwedeng ipamana ang kayamanan ng kanyang mayamang magulang kung ang batang tatanggap ng mana ay 3 taon lang. Kailangan dumating po siya sa maturity age. Do you get that? Ganito po sa paglilingkod sa Diyos. Ganito sa blessing, ganito sa crown, ganito sa reward. Para itong company, hindi naman po pwedeng pares yung sweldo ng presidente ng kumpanya at ng janitor. Yung presidente ng kumpanya, nagpakahirap mag-aral yan sa buong mundo. Dami university pinasukan yan. Itong janitor, drop out sa school. Tapos pareho silang sweldo. Kaya kung ano posisyon, yun ang sahod mo. Kaya pag naging kagaya ng Lord, yung mga kapatiran sa iba't ibang fellowship, yung ini-enjoy natin, may enjoy nila. Isa po sa magandang challenge ng prayer sa ating lahat ay yung we don't give up till we see the result. Kaya ngayon, meron nga pong gumagamit ng mga word na push. Pray until something happens. Push. Don't just pray. See to it na may mangyayari. Amen. At para may mangyari, then, be involved in that effectual, fervent prayer. Amen. Kaya ang condition po ron, 3 eh. Number 1, dapat yung prayer ay effectual. Ikalawa, fervent. Yung effectual, tuloy-tuloy yung fervent, maningas, maapoy. At ika-3 condition, dapat yung nagpipray righteous. Amen. Amen. Righteous. Matuwid sa lahat ng bagay. Matuwid sa 1 milyon, matuwid sa piso, matuwid sa kokonte, matuwid sa marami. Sabi sa lahat ng dealing niya, matuwid siya, righteous. Kahit pangit yung nangyari, wala naman siyang kasalanan, pero yung attitude niya, tama. Hindi mali, kagaya ng ginawa sa kanyang mali. Do you get that? Halimbawa, merong nagalit sa iyo, inaakusahan ka at gusto ka pang kasuhan. So, gusto kang maprovoke na magalit. So, ang ginawa mo, nagpadala ka ng gift. Amen. Sinabi mo, I love you. Amen. Yung response mo. So, yun yung righteousness. Do you get that? Yun yung righteousness. Yung ibang mga nagtatrabaho sa kumpanya, opisina, sa government, magpapunch ng card nila, o time card ang tawag doon, hindi naman talaga yun yung oras na pumasok sila. At maaga pang umuwi, tapos gusto yung sweldo buo. Hindi righteousness yun. So ikaw, pumasok ka, yun ang sinulat mo, yun ang totoo, at umuwi ka, yun yung oras na umuwi ka, yun ang totoo. Yun yung righteousness. Kahit pangit yung ginagawa sa'yo, mali yung nangyayari, yung ginagawa mo, matuwid at mabuti.
Hindi ba yan ang ehemplo ng ministry natin? Di ba sa secular, hindi na sinisweldohan ng tama yung mga kababayan natin, mga kababayan. Wala pa sa minimum yung sweldo. Di ba may overtime, di binibigay. Tayo, hindi tayo ganon. Amen. Ginagawa natin yung nararapat. We go above the law. Yun po yung love eh. You go above the law. Parang sumakay ka ng bus, ang bayad lang naman halimbawa 20 pesos. Malapit ka na patungong EDSA. Nabalitaan mo yung konduktor may asawang nasa ospital, kailangan ng pambayad sa operasyon. So, ang ibinayad mo roon sa ticket na dapat 20 lang is 1,000. Yun po yung love. That is righteousness. Yung iba, sumakay ng bus kasi puno yung bus. Hindi pa nakakarating yung konduktor sa kanya, partikitan siya, malapit na siyang bumaba. So bumaba siya, hindi siya nagbayad. Hindi righteousness yun. Unrighteousness yun. Amen. Ako nung early years ko, tuturo ako sa Makati. Nagbus ako, puno. Doon ako sa dulo. Malapit na akong bumaba, wala pa yung konduktor. Kasi nga puno, naipit siya. Tinitikitan niya isa-isa. Ang ginawa ko, ako na nagpunta sa kanya. Nagbayad ako bago ako bumaba. Yun yung righteousness. Hindi ka nandadaya, hindi ka nagtitake advantage. Ginagawa mo yung mabuti kahit yung mga nasa paligid mo ayaw gumawa ng mabuti. Do you get that? Do you get that? Nagsasalita sila ng pangit sa iyo, ikaw nagsasalita ng tama at matuwid. Walang bawas, walang kulang. At kung sumobra ka ng pagsasalita, humingi ka agad ng tawad sa Diyos. Yun yung righteousness. Kung ano yung tama, ginagawa mo. Kahit hindi po siya, magtawag rito, hindi po siya sikat sa pantingin ng marami. Hindi po siya relevant sa marami. Ginagawa mo. Dahil, alam mo, ang Diyos nakatingin sa iyo. Kung ano yung nararapat. Amen. Yun po yung righteousness. Yung iba, grabe mga omisyon. Sobra-sobra sa dapat singilin. Hindi righteousness yun. Greediness yun. Yung iba, pag magpapaupa ng bahay, ng building, sobrang maningil. Hindi righteousness yun. Sobra-sobra kung sumingil ng deposit, tsaka advance, 3-month deposit, 3-month advance, sobra-sobra yun. Hindi righteousness yun. Amen. Ang righteousness, kahit masakit sa pakiramdam mo, kung ano ang tama at matuwid sa mata ng Diyos, yun ang gagawin mo. Panawaan niyo po ako. Hindi lang malinis ang puso mo, wala kang hinanakit, tampo, sama, loob, galit, inggit, kundi matuwid ka sa pamumuhay mo. Ang righteousness, ayaw mong manloko ng kapwa. Ayaw mo magsamantala sa kapwa mo. Kung ano yung matuwid, yun ang ginagawa mo. Amen. Kaya laging tanong ito bang gagawin ko, matuwid ba to? Ayaw ba to sa teaching ni Jesus? Ayaw ba to sa ehemplo ni Jesus? At yun ang reason ba't ni-review ko na lang yung mga Pariseo sa Luke 21:1-3. Kasi hindi sila righteous. Marami nga silang binigay sa offering. Bakit? Maria. Hindi lang naman yun yung dapat nilang ibigay. Kasi yaman-yaman nila ni-rebuke sila ng Lord. Amen. Hindi righteousness yun. Binilis ka niya ng sobra-sobra, ibibigay mo. Hindi matuwid na pagkakaloob. At isang reason niyo kung bakit yung blessing tumitigil. Do you get that? Do you understand that? Nangangako ka sa Lord, hindi mo tinutupad, hindi righteousness yun. At isang reason niya kung bakit marami yung mga prayer nila, nakapending yung sagot. Amen. Nakapending. Sabi ron the effectual
tuloy-tuloy. Fervent, maningas, maalab na pananalangin ng taong matuwid. Yung tatlong kondisyon. Effectual, fervent, at yung nagpipray righteous. Ano pong sabi ng Bible? Ito raw po'y powerful, effective. Makapangyarihan, effective. Alam niyo, effective, tiyak, sigurado, mabisa. Ayun po yung tamang term, mabisa, napakabisa. So meaning to say, God cannot say no to your prayers. Alam mo lang panahon, pag nagpray ang taong matuwid, maalam, maapoy, sigurado, may sagot ang Diyos. Amen. Dami ko po nakita mga pastor, unrighteous, pati nung early years ko. Kaya ako wala akong ganang sumama sa Movement Coalition eh. Hindi dahil ayoko ng Movement Coalition. Okay lang naman yun kung nakakatulong sa bayan, at yung ginagawa talaga matuwid at yung chairman may mandate. Kaso hindi nga ganun eh. Nakita ko ng early years ko, marami po unrighteous. Aatin lang puro kasi may kainan. Pag walang kainan, di sila aatin. Pag meron pong dadating na magbibless, andun silang lahat. Pero pag wala na sila. Hindi righteousness yun. Tapos, ang gawain, alas 8, dumadating sila alas 10. Hindi po righteousness yun. At lagi nila pinapaliwanag, kasi raw matraffic. Ang sagot ko naman, alam mo palang matraffic, ba't di ka umalis ng maaga? Ang taong matuwid, alam mong matraffic, umalis ka ng maaga para yung schedule time ng appearance mo at ipinangako mong pagdating mo, magampanan mo. Kailan niyo po si tatay? Isa pang katangian ng taong matuwid ay ito. Pag nagkasala siya, hindi niya tinuturo kung sino-sino. Personal niyang inako kasalanan niya. Personal. Hindi niya sinasabi na, kung bakit naman kasi ako nagalit, ito kasi yung dahilan, tinukso ko. Pinagwikaan ako. Hindi po righteousness yun. Hindi humility yun. Ang taong matuwid, pag siya po'y nagkasala, personal niyang inako tungkulin niya, hindi niya tinuturo yung kung sino-sino kung bakit siya nagkasala. Halimbawa, si Haring David. Tama po ba na yung gumawa po ng kasalanan si Haring David pati si Bathsheba? Tama po ba yun? Sagutin niyo naman ako. Tama, dalawa sila. Pero nung kinumpronta ni Prophet Nathan si King David, anong sabi niya? I have sinned against God. Hindi niya sinabing we sin against God. Ang sabi niya, personal niyang inako. Hindi niya binanggit si Bathsheba. Niya si Bathsheba, kasama sa kasalanan, accessor, part siya ng sin. Pero hindi niya tinuro si Bathsheba. At kung si Eva ay umako ng kasalanan niya, nung kinain niya yung bungang kahoy patungkol sa masama't mabuti, wala na sanang krisis na ganap sa mundo ngayon. Hindi niya inako So, ang ginawa naman ni Adan nung kumain, dapat nung siya na-rebuke ng Diyos, inako na lang niya yung kasalanan. Tinuro niya pa yung ahas Amen. At yung ahas naman, walang maituro, hindi niya pwede ituro ang Diyos. Kulang na lang sabihin ng ahas, wala naman akong kasalanan yung Diablo. Itong dalawa yung nagpaloko Kasalanan ko ba kung nagpaloko sila? Ako naman, naluloko lang Sila naman, may karapatan huwag magpaloko. Nagpaloko Anong kasalanan ko ron? Ang taong matuwid, pag nagkasala ka, hindi ka na nagsisisi ng gusto. Kung hindi mo tinuturo ang kung sino-sino kung ba't ka nagkasala, inaako mo personal yung kasalanan mo. Amen? Amen? At pag tayo po ay nautagutom sa righteousness, ang sabi ni Jesus sa Matthew 5:6, pupunuin niya po tayo. Bubusugin niya tayo. Ay kung gusto po ng chat na yung glory sa buhay niya ay maging kagaya ng glory ng Lord. Ang sabi ng Hebrew 1:9, yung anointing ng Lord ay sobra sa kanyang mga kapatid because He loved righteousness and hate iniquities. Mahal niya po ang righteousness. Hindi matawid sa mga kongregasyong akusahan ang mga pastor at pastora. At hindi naman matawid sa mga pastor at pastorang o bishop na nangyari sa iba't ibang fellowship na pagsamantalahan ng kawan. Maging after sa kanilang material na bagay ibibigay kaysa kanilang kaisa-isang kaluluwa.
Hindi righteousness yun. Na yung unahin yung sarili nila, hindi yung kapakanan ng kawan. Hindi righteousness yun. At isa pong reason niya kung bakit sa tagal na nila nagpapastor, hindi sila umuusad. Walang nangyayari. Ang kailangan po nila, hindi lang deliverance, hindi lang po revival. Ang kailangan nila, apostolic revival. Ando doon na po lahat. Hindi righteousness po yan. Tinawag ka sa fivefold, nagiging politician ka. Hindi righteousness yan. Hindi righteousness yan. Tinawag ka para mag-full-time bilang bishop, may negosyo ka. Hindi righteousness yan. At hindi righteousness yung ginagawa ng maraming mga bishop at pastor here and abroad na ginagamit ang mga kawan para magkapera. I've seen that for the past 39 years even up to now. Marami po sa fivefold are using people para iangat ang sarili nila. It's wrong. Ang taong matawid ay itong naintindihan. Ibinibigay niya ng gustong buhay niya sa Diyos upang ang Diyos ay gamitin siya at ang Diyos ay may parangalan. Hindi siya yung gagamit sa tao, yung Diyos ang gagamit sa kanya. Maraming mga bishop at pastor, pag walang love gift, hindi na nagpupunta, hindi na nagtuturo. Hindi righteousness yun. Unrighteousness po yun. Na kahit walang ibigay ang kongregasyon, kahit karapat dapat kang bigyan, kagaya ng mga alam natin, mga pastor at pastora, karapat dapat i-bless, pero minsan hindi nakakatanggap. Still, naglilingkod pa rin sila. Nagpa-follow up. At pag nagsisidati yung mga asawa nila, inaaya silang mamasyal, inuuna muna nila yung mga kawang kayo. Dahil tungkulin sa Diyos yun. Do you get that? Na meron siya o wala, may nag-appreciate o wala. Ang matuwid na namumuno at mga nasa fivefold, maglilingkod sa Diyos. Ano man ang mangyari. At aakuin ng tungkulin sa mga kawan. Kahit minsan di siyang hiningitian. Patuloy pinapala kahit ayaw siyang papasukin. Amen. At panay kain ng tinapay pero siya hindi siya binibigyan. At kung siya merong palaisdaan, pag sa sarili niya, mayroong tagahuli. Pero pag yung pastor na, bahala na siyang manghuli. Tuloy po yung trabaho. Sana lahat na naglilingkod sa buong mundo, kagaya ni tatay, ni nanay, at pinalaki kong tama mga anak na pastor at pastora sa bawat bayan sa buong mundo. Doon lang po ako liligaya at papayapa kasi nakita ko po ligtas po ang kawan. Ligtas pag ganun po yung tao. Ligtas. Kaya naman po kasi lahat na naglilingkod sa Lord mapapagkatiwalaan mo, marami po kasi mapagsamantala. Yung iba, hindi naman po nila talaga alam na nagsasamantala sila. Yung nga po kasi yung problema na ayaw nila magpakalalim sa salita ng Diyos. Gusto nila bishop lang, ayaw nila apostol. At kung gusto nila apostol, gusto pa deliverance. Ayaw pa nila ng perfection. Ayaw nila maging gagaya ng Lord. Hanggang kailan mo gustong i-deliver? Hindi naman po pwedeng linggo-linggo, i-deliver ka. At hindi naman pwedeng linggo-linggo, lagi kang saved. Ang biblical salvation sa Bible, pag talagang tumanggap ka sa Lord, ng totoong pagtanggap, kasunod nun, perfection na. Wala nang backsliding yan. Tayo yung mga apostle, minsan tumanggap sa Lord, walang backsliding, tuloy-tuloy. Of course, yung mga unang apostol, hindi pa sila baptized ng Holy Spirit nun kasama pa nila ang Lord. At talaga nagtakbuhan yun. Pero si Paul, wala siyang ganon. Dahil nung siya po inaligtas, ang Lord na-resurrect na. Yung Holy Spirit is about to be poured out. Already been poured out. Iba yung panahon nila, Peter, kasi kasama pa nila ang Lord. Do you get that? Do you get that? Tuloy-tuloy po. Yan yung biblical Christianity. Kaya, the effectual, fervent prayer of a righteous man is powerful and effective. And again, ako po'y sure, itong issue, hindi ko ang Diyos sumasagot sa panalangin. Kung paano tayo mag-pray. Yung atin po bang prayer ay fervent?
O effectual, tuloy-tuloy. Siya po'y may fervent, maalam, maapoy. Kasi pinakikita natin, desire natin dito. Kita niyo po yung kaibigan sa magdamag o kaibigan ng lalaki na nang-aabala sa kanya nung madaling araw na in Luke 11, 5 to 8. Kumakatok sa pinto ng kaibigan niya, humingi ng tinapay. Ayaw pong bumangon ng kaibigan niya. Kasi tulog na sila pati mga anak niya. Pero dahil hindi tumitigil yung kaibigan niya ng kakakatok, siya po ay fervent. Amen, persistent. Sabi niya, ako'y babangon, bibigyan ko siyang tinapay, hindi dahil kaibigan ko siya. Kaya lang kasi ginugulo niya ako, ayaw niya umalis, panay katok niya, para hindi ako maistorbo. Ibibigay ko na sa kanya, hinihingi niya. Isa po yun sa salitang effectual and fervent. Ganun mag-pray si Jesus. At pag tayo po yung nag-pray at tayo sa effectual and fervent prayer, look to Tatay please and learn. Lahat ng prayer mo is specific. Walang prayer na generalize. Hindi sinasagot ng Diyos yun. Kaya pag magpipray ka, dapat may listahan ka. Hindi nyo napansin, pag may anniversaries tayo, lahat ng tungkulin naka-item ay isa-isa. At kung ano yung mga prayer request mo, dapat nakasulat yan. At kung ano yung nasagot, i-check mo. Para yung susunod na naman, ipag-pray mo. Amen. Huwag kang mag-prayer yan ng Panginoon, yung lahat ng kamag-anak ko, iligtas mo. Sino ba yung mga kamag-anak mo? Buhay pa ba yung mga yan? Saan na ba yung mga yan? Talaga bang kamag-anak mo yan? Malapit ba talaga sa puso mo yan? O kamag-anak mo lang sa tuhod yan? Dapat binabanggit mo pangalan. Amen. Amen. Ako po hindi ako nagpapatawa, no? Doon lang naman po ito ron sa mga may balak pang mag-asawa. At alam ko po, taga-ibang fellowship yun, kasi syempre, nakikita tayo sa buong mundo. Nasa TV tayo, nasa TVN Asia, nasa live streaming. Totoo po ito. Kung may balak kang mag-asawa, inuuli ko po, taga-ibang fellowship to, ha? Kung may balak kang mag-asawa, huwag yung kahit sino lang. Humingi ka ng specific. Gusto mo ba maputi? Totoo po ito. Specific. Ginagamit ko lang po example to para makuha niyo po yung sinasabi ko. Dapat, ang effective fervent prayer, specific yung prayer mo. Kaya kapag hindi tayo marunong manalangin, tinitake over siya ng Holy Spirit. Maputi ba to? Ano ba yung katangian na hinahanap mo sa Kanya? Specific. Hindi yung Lord, kung mahal mo ako, bigyan mo ako makakasama yung dumating, nognog na nognog. Ayaw mo naman. Tapos pandak pa. Kasi kinakasaot mo. Sabi ng Lord, ba't mo kinakasaot? Sabi mo, Lord, hindi ko naman hindi ko in-expect na ito, ibibigay mo. Wala ka naman sinabi kung ano yung sukat, ano yung kulay, ano yung anyo. Sabi mo, kung ako'y nakakalugod sa bigyan mo akong makakasama, binigay ko, ayaw mo naman. Nangingiti po kayo. Na marami pong panalangin sayang. Hindi sila nag-grow. Lilipat ka ng bahay. Ano ba gusto mo? Huwag yung, kung ano lang, yung basta may material lang ako. Hindi, binigyan ka kariton, ayaw mo naman. Be specific, yung kaya ng faith mo. Amen. Sasakyan. Lord, may sakyan lang ako, binigyan kang bisikleta, ayaw mo naman. Yung kaya ng faith mo, talagang kailangan mo, hindi lasa, hindi want, but needs. Kaya ba niya magbigay ng Escalade? Lagutin niyo ang lahat. Kung kaya niya. Kung kaya ng faith mo, matuwid buhay mo, hindi, hingi mo sa Kanya yun. Kaya niya bang magbigay ng BMW? Kaya niya. Kaya niya bang magbigay ng aeroplano? Kaya niya. Basta kailangan, hindi luho. Amen. Hindi po spiritual yung kahit ano lang. Hindi ka ba ang loob yun? Ano ang tawag doon? Walang magagalit, hindi righteousness yan. Kamangmangan. Ilang kwarto ba yung gusto mong lipatan? Madami anak mo. Ay kung pray ka in the Spirit, nilid ka ng Holy Spirit, so wala na tayong contention doon dahil yun yung will niya.
Pero meron kang responsibility makaunawa na yung will ng Lord, hindi lousy, hindi surplus, hindi junk. Siya po ay perfect, the best, grandest, luxury. Pagdating po sa material things, yun ibig kong sabihin. So bakit kahingi ng hindi ayon sa nature ng Diyos? Kaya ba niyang bigyan ka ng magandang pabango o alkohol lang kaya niya ibigay sa iyo? Ito po yung dalawang pastor. Yung isang pastor, para sa kanya humble siya. Ito yung prayer niya, Lord, meron lang ako magamit kahit bisikleta, Lord. Baka pag-evangelize ako. At binigay siya ng bisikleta ng Diyos. Ngayon, sa kabila, may kapatiran, pastor din. Mas sa kanya, bago. Siya matagal na. Hindi nagulat siya, naka 4-wheel. Gagamitin din sa evangelism, naka 4-wheel. Sabi niya, Pastor, saan galing yung sasakyan mo? Inutang mo ba? Ay, hindi ko alam yung mga utang kasi anak ako ni Tate Apostol. Ayaw niya nun. Ganda ng sasakyan mo, bagong-bago. Paano ka nagaganyan? Nag-pray ako In-apply ko yung turo ni tatay. Na bigyan niya akong bagong sasakyan. Hindi naman to para sa sarili ko. Pang-evangelism to Tsaka yung mga kapatid ang pwede kong maisakay. Magamit ng gusto. Hindi siya makapaniwala. Sabi niya, bakit ako bisikleta lang binigay sa akin ng Diyos? Kasi pastor, huwag kang magagalit. Yun ang hiningi mo According to your faith. So, sinagot ka ng Diyos, yan hiningi mo kasi kung bibigyan ka niya ng eroplano, baka mamatay ka sa pagka-shock. Hindi mo i-expect yun kasi hindi yun ang hiningi mo. Iba nga, dinodrawing pa Para specific. Yung vision nakadrawing yan, nakasulat yan. May napansin walang mandate na generalize, puro specific. Anong sabi ng kay Prophet Habakkuk sa Habakkuk chapter 2, verse 2 and 3, write the vision. Run with it. Amen. Sulat mo para kung makalimutan. Meron po tayong anak. Isa po siya ron sa ating mga daking kasama. Siyempre, marami kami sekretaris ni Nana. Isa po siya. Senior po siya. Tinanong ko sila minsan. Sabi ko, kasi may mga asawa na sila Minsan, inausap ko sila. Sabi ko, ba't kayo nagsipag-asawa? Sabi ng isa, na-fall in love yung isa naman tinanong ko, sabi ko, ba't ka nag-asawa? Kasi, will ng Lord So, yung isa tinanong ko, dito po ako na-bless. Sabi ko, ba't ka nag-asawa? Humingi ako sa Lord Nabigay niya ako ng lalaki na susuportahan yung tawag ko. At yun nga, binigay sa kanya. Malaya po siya kahit saan nakakaalis, sama sa amin, sa ibang bansa. Yung asawa niya lalaki, sobrang bait. Wala akong nakitang kagaya niya. Nagluluto, naglalaba. Hindi po yung yung karuwagan sa lalaki, kundi naintindihan niya yung tawag ng asawa niya. Siya? Supportive. Yun ang hiningi niya. Isa na uwi kami, madaling araw. Yung mga anak niya, napatulog na ng asawa niya. Wala po silang away. Lagi namin kasama sa ibang bansa. Asawa niya yung asikaso lahat. Yung mga bata lumaking maayos. Yun ang hiningi niya ngayon, gusto mo lang makapag-asawa kasi old age ka na. May binigay Lord sa'yo. 1 linggo pa lang kayo nagsasama, black eye ka na. Sino sisisihin mo? Wala ka naman sinabi sa Lord, mabait, maintindihan ako, susuporta sa tawag ko, kagaya ng ginawa niya. Bless po ako sa asawa niya. Sabi ko, walang kagaya itong lalaking to. Tatay, hiningi ko sa Lord yan. Uwi kami, 3:00. Tulog na yung mga anak niya, 2 anak nila. Asawa niya na, ayos yung bahay lahat. Sabi na asawa niya, sige na, baka wag kang malate sa office kasi marami kayong gagawin ngayon.
Pero yung asawa niya, malalim, nanonood. Committed, dedicated, dati din full-time. So, yung hiningi niya sa Lord. Yung makakaunawa sa tawag ko, hindi haharang. Hindi yung, Lord, pogi. Lord, maganda. Maganda, pangit naman ugali. Pogi, pero boxer. So, paano ka nito? Amen? Hindi, tatay. Hindi ako nagpapatawa ha. Tatay, nag-pray po ako na naginip ako, kaya lang walang mukha. Hindi ko maaninag. Anong sagot mo, tatay? Mag-pray ka uli na ipakita lang siya yung mukha. Kasi pag walang mukha, delikado yun. Hindi mo alam kung kanino ka mukha yun, taga-langit ba yun, kung taga-saan yun. Specific lahat ng prayer. Hindi ka pwedeng mag-pray dyan ng panalangin na hindi ka nagmamature. Mag-a-abroad ka, ano bang kumpanya yung gusto mong ibigay na sa Lord? Mabait yung amo ko, may favor ako. Magaan yung trabaho ko. Kaya nga mga anak nating pastor, lagi ko silang tinuturuan, lalo ng early years nila, na paglilingkod. Kasi alam yung mga anak natin, nasanay sa promo. Kaya nasanay sa promo. Ganon din sa barko. 700 promo. Kaya nasanay na sila, puro barko. Sabi ko, hindi tumataas yung faith nyo. Bala ako masama sa promo. Pero Diyos ko naman, taon-taon ka na lang, naka-promo ka, dapat apelyido mo promo. Hindi ka nagpipray? Puro ka barko? Di ba kaya ng Diyos magbigay ng pamasahe mo sa aeroplano? Kasi to make the long story short, tinuro ko po sila mag-pray specific, magbigay kayo, hawakan yung pangako ng Lord. Amen. Hindi na sila nagbabarko ngayon. Naka-aeroplano na sila. Diba sa inyo, nagninegosyo. Okay na sa inyo. Kahit ano lang, basta may pakitaan kayo, sari-sari store, basta tagiliran. May bubble gum. May goma, yung mga tinda niya, paano ko ulad dito? Go big time. Malaki yung Diyos mo. Meron nga tayo isang anak. Mamatay na po sa karamdaman niya yun. Nakalbo na yun, narinig ako sa radyo. So naligtas siya, nabuhay. Ngayon, committed po yun. Naglilingkod sa Lord, nag-aaser. So, tinaas natin yung faith. Hindi siya binibigyan ng pera ng asawa niya. Sabi ko, magkaroon ka sarili mong business. Tatay, wala po akong punan. Pray tayo. Pray tayo. Pray kami. Pinipunan yung mga Hapon sa Japan. O binigyan po siya ng mga makina, mga surplus. Wala siyang puhunan. Binigyan po siya. Tapos, may isang hapon pa na hinipo ang Lord. Yung mga pampaganda naman, binigyan din siya. Sabi niya, tatay, meron na po mga product pero wala pang pwesto. Hindi na, bibigyan Lord ng kalahati, pray tayong pwesto. Binigyan po siya sa isang malaking mall na pwesto. Daming customer. May nagulat yung asawa niya kasi pareho silang negosyo. Yung asawa niya, hindi kumikita ng malaki, nalulugi siya. Kumikita, nasa Lord siya. Na-upgrade yung faith. Dream big. O yung Diyos mo, Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at ni Tate Apostol Renato Carrillo, napakalaking Diyos. Huwag kang hihingi sa Diyos ng konti. Will niya yan eh. Ano sabi niya sa Psalm 2:8? Ask of me the nations. Hindi barangay. Hingin niyo sa akin ng mga bansa. Isa po may sabi, hingin niyo sa akin. Now question, kaya niya bang iligtas mga bansa? Of course, kaya nga niya pinapahingi. Hingiin natin yung Pilipinas. Hingiin natin. Amen? Amen? Sabi niya sa akin nun sa kalsada, anak, training mo lang to. The ministries worldwide. Bibiyahe ka sa buong mundo. So I believe God. Nung marinig ko po yung pay ko, nag-soar high. Yung mind ko po, nag-mature. Kaya lahat ng desire ko, puro malalaking bagay. Siyempre, malaki ang Diyos. Walang karangalan ng Diyos na magbigay sa inyo ng maliit na bagay. Yung kayang gawin ng tao,
Pag yun din ang gagawin ng Diyos, wala siyang karangalan. Kasi nagagawa ng tao eh. Gusto niyang gumawa na hindi kayang gawin ni Pero, ni Nebuchadnezzar, ni Ben-Hadad, ng United Nations, ng presidente ng Russia, ng China, ng North Korea, kung sino pa. Tanging siya lang ang makakagawa. Yun ang karangalan niya. Dahil yun ang pagkakaiba niya sa Diyos at sa tao. I pray na yung prayer life nyo ngayon magbago. Be specific. Si nanay, pag nag-pray, specific. Isang araw, siguro, 2 araw, nakalipas, kita ko siya pag sa bahay, daming check ang pinipirmahan. Ay, pambayad sa TV, sa radio, sa EDSA, sa lahat ng gastusin na may 5 makakapal na ganun pala yun, tagal. Oras yung naubos niya. Sabi ko, ang daming pinipirmahan lang. Sabi niya, babayaran na luto lahat. Sabi ko, Lord, ako sumusulat dito, pero ikaw magbabayad nito. Yan yung faith. Dati pinipirma niya, 1 cheque lang, 5 na lang, 10, amen. Yan yung faith. Nakuha niya po ako. Wala naman siyang faith nung early years niya eh. Hindi siya marunong mag-warfare, ako yung na-warfare niya. Wala siya naintindihan. Pero nahatak ko. Ngayon, grabe. Nakita lang ng mga demonyo, si nanay nangingisay na. Marinig lang tinig ni nanay na, Hallelujah! Alam niyo yung tinig ni nanay, matalas, puno ng apoy eh. Kaya mga demonyo, kahit nakatago, naglalabasan eh. Ibang-iba na po siya. Iyon po yung karanasan sa Diyos. Kaya dapat taon-taon, na-upgrade ka. Tagal na ngayon taon-taon, dapat every day, every week, every month, just turn to the Lord. Experience the Lord. Ma-upgrade ka. Di ba magandang araw-araw, nagliliwanag ka sa glory, may gawain o wala. Be with Jesus always. 2 Corinthians 3:16, 17, 18, Acts 4:30. Luke 10:41 to 42. Be with Jesus always. Luke 10:40, 41, 42. Be with Jesus always. Amen. Kaya wag nating tanungin ng Diyos kung sinasagot niya panalangin natin. Buong kasulatan nagsasabing, God is an answering God. He is eager, able, and willing. Siya sa atin natin yung buhay natin kung matuwid tayo. Yung uri ng pananalangin natin. Effectual ba siya? Fervent ba siya? Dapat specific siya. Kasakay kami aeroplano, hindi po pwedeng lahat ng aeroplano ipagpipray ko. Kung sinasakyan ko, yun ipagpipray ko. Specific prayer. Dapat alam ng church yun. At pag po tayong mag-aalala kung salita ng mundo gagamitin ko na parang kinukulit nyo ang Diyos, gusto niya po yun. Dahil pinakikita niyo po yung eagerness niyo. Parang bata naglalambing sa tatay niya, sa nanay niya. Ay, hindi ako aalis nito, hindi mo ito binibigay. Gusto niya po yun. Persistent prayer. Kasi pinakikita mo rito yung seriousness mo. Yung desire mo. Yun po yung aggressive faith. Yun po yung aggressive faith. Kita niyo yung early church, magdamag nag-pray, hindi tumigil si Peter lang item. Grabe yung deliverance ni Peter. Nagpadala yung Diyos ng angel. Pinatulog yung mga sundalo, kinalagay yung kadena ng bakal sa paa niya, binuksan yung pinto ang bakal na nakakandado. Dahil yung prayer ng early church magdamag walang tigil. Si Peter yun. Si Peter lang yung item. Kaya dumating si Peter, nagpipray pa sila. Hindi sila maniwalang si Peter na yun kasi hindi pa sila tapos Paano nakalabas si Peter? Hindi pa sila tapos. Hindi sila maniwala. Nakuha niyo po ako. Specific. Hanggang mag-rapture. Mag-pray tayo ng specific na panalangin. Kung yung prayer natin, bagsak. So, maliit lang bunga yan. Hindi kasi papayag si Satan makawala ang Israelita ng ganong kadali. Hahabulin niya pa yan. Dapat may Moses na matapang na gumagamit na authority. Hahatiin ang resi para patawirin yung mga kawan at mga binalanggo ni Satan patungo roon sa promised land.
So dito na po ako magtatapos. Sa lahat ng gusto magpagaling ng mga may sakit at karamdaman kagaya ng Panginoong Jesucristo. At sa inyo pong lahat na nagpunta rito may karamdaman. Siya man po'y cancer, goiter, pagkabulag, pagkapipi, pagkabingi, lupus, arthritis, sakit sa buto, sa bato, sa baga, sa bituka, mataas na uric acid, o yung tinatawag na bloated, puno ng gas yung inyong katawan, mataas na cholesterol, diarrhea, diabetes, almoranas, Parkinson's disease, o kaya man po ay nag-i-struggle sa inyong identity bilang tao. Hindi mo alam kung lalaki ka o babae ka. O ikaw ay bound ng alak, sigarilyo, sugal, pornografo, fornication, adultery, at lahat ng iba't ibang klase ng sexual perversion. I have a good news to all of you. Binasa ko na po sa inyo ang katotohanan. And I will read that again. Tunay ngang inalis niya ang inyong mga kahinaan. Pinagaling niya ang inyong mga karamdaman. Ay kung inaakala ng mga Hudyo na ito'y parusa ng Diyos kay Jesus, nagkamali sila. Ito ay pinayagan niya mangyari sa Kanya. Pumayag po siyang masugatan para bayaran ng ating mga kasalanan. Pumayag po siyang mabugbog para tanggalin ang ating mga kasamaan, ang ating mga pagkakabilanggo. At pumayag po siyang masugatan ng maraming sugat sa kanyang likuran, hampasin ang latigong bakal upang sa mga sugat niya lahat ng sakit at karamdaman ay gumaling na. Kaya lahat po ng inyong karamdaman ay pinagaling na ng Panginoon. Pati pa po yung sakit na dadating sa buong mundo, alam mo po yung pangalan nun. At gusto ng diablong pangalanan. Pinagaling na ni Jesus lahat yan. Lahat po ng bandage na dala-dala ng sino man ay binayaran na ni Jesus. So meaning to say, lahat po ng sumpa, bunga na ng kasalanan. Lahat ng mga sumpa, according to Galatians 3:13, bunga ng kasalanan. Lahat po ay binayaran na ni Jesus. Bayad na siya. Tinapos niya na sa krus ng Kalbaryo. At ito po'y naselyo, anong siya po'y mabuhay mula sa mga patay. Praise God. Hallelujah. Now, question. Tatay Apostol, anong dapat kong gawin upang matamo ko ang kalayaan? Ang kapangyarihan ng kasalanan ay masira at lahat ng karamdaman ko ay gumaling. Ang kahirapan ay mawasak. Kasi alam niyo po yung kahirapan, sumpayan eh. Bunga ng sin. Nakita niyo Israel na isumpa. Nag-suffer sila. Sarado langit, walang pananim, naghihirap sila kasi sila po'y nagkasala ng pagnanakaw na ikaputhandog. Kaya sabi niya, ang buong bansa ay ninakawan ako. Ang kahirapan, bunga po ng kasalanan. Siya po'y sumpa. Sumpa ang kahirapan. It is a curse because of sin. At kung gusto niyo pong matamo, ang kaligtasan, kagalingan, kalayaan sa lahat po ng binanggit ko kanina. At sa lahat ng gawa ni Satanas, ang una niyo pong gawin ay ito, lumapit sa Panginoong Jesucristo. Lumapit sa Kanya. Ikalawa, hingi natin ng tawad yung ating mga kasalanan. Kagaya ng sama ng loob, inggit, tampo, hinanakit, habag sa sarili, hindi pagpapatawad, pagsisinungaling, mga likong gawa, pagkakano niya, pakikiapid, addiction sa alak, sigarilyo, sugal, bawal na gamot, paninirang puri, pagpapagamot sa albularyo, espiritista, fake healer, tarot reader, mangkukula, mananawas o manguhula. Hingi natin ng tawad ang lahat ng kasalanan. Alam natin ginawa natin. Ikatatlo, ibigay natin ang buhay natin kay Jesus. Tanggapin natin siya bilang ating personal na Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng ating mga buhay. At ika-apat, manatili tayo sa Kanya at sa Kanyang salita. Paano natin gagawin yun? Sundin natin ang mga utos niya. At pagka kayo po'y magaling na, malaya na, nawasak na po ang sumpa ng kahirapan at lahat ng gawa ng dyablo,
Magpatuloy po kayo sa Jesus Shield Worldwide Ministries hanggang bumaba ang Panginoon. At ang kalayaang natamo po ninyo ay enjoy nyo po hanggang siya po ay muling bumaba. Ito po ay kaligtasan patungo sa pamumuhay kagaya niya. Praise God. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.